Yun, mapagpalang araw po sa inyo lahat. For today's video, may upload po ako ngayon sapagkat nasa 3 araw na po akong walang upload. Pasensya na po kayo sa lahat. Yan po ako ng salita ko sa inyo. At bakit po ako walang upload ng nakaraang 2 araw o magtatatlo? Ito po ang dahilan. At ang hinihiling ko po sa inyo ay puso po yung gamitin ninyo. Isipan na may puso, damdamin. Ito rin po ninyo yung pakikinig ngayon na nakikinig kayo sa inyong kaibigan na mahal o pamilya na mahal para maunawaan nyo heart by heart. Huwag agad ninyong gamitin po yung inyong emotion o negative. So yan po ang pakiisa po sa inyo. At nakiusap rin po ako sa inyo at humihingi na paumanhin. Pasensya sa lahat-lahat po ng mga nangyari at lahat-lahat po ng mga nakita ninyo at nagbigay sa inyo ng question mark, bakit ganito, bakit ganon. So pasensya na po kayo at wala po akong upload na nakaraan sapagkat minabuti ko pong manahimik sapagkat kinausap ko si Lord. Sabi ko, Lord, ano ba yung nangyayari ngayon? Bakit ganito? Sabi ko, gumaling nga si mama pero bakit parang mayroong nangyari na mas higit pa na sakit na mahirap gamutin, na sino magagamot ito? Yan sabi ko kay Lord. So si mama kayang gamutin ng doktor pero itong sakit ng sa pamilya, itong away-away, ganyan, batuhan ng salita isang sakit din yan na sabi ko, sinong gagamot? Kaya bang gamutin yan ng mga viewers? Yun yung tanong ko kay Lord. Kaya bang gamutin yan ng doktor? Ay magkakalayo kami. So, sinong gagamot? Paano ang gagawin? Yan sabi ko kay Lord. Kasi marami po sana akong mga inihanda din na video na sabi ko na para patunayan po yung stand ko. Yan. Alam mo, 2 araw po akong kinakausap ni Lord sa panaginip. At salamat po sa inyong prayer kasi ganyan po yung ginagawa kay Jacob saka sa mga lingkod ng Diyos sa atin, kahit sa mga tao. Si Lord nakipag-usap sa panaginip. At kinausap ako ni Lord sa panaginip. Nagtatalo kami ni Lord. Sabi ko, Lord, bakit gano'n? Bakit gano'n nangyari? Sabi ko. Sabi ni Lord, mabait naman kayo lahat. May puso kayo lahat. Pero sa sitwasyon na yan yung ginamit ni Satanas para guluhin kayo. Sabi, hindi mo ba naalala na matagal na kitang hindi mo naalala matagal na kitang sinasabihan? Yung mga content mo na about sa si Satanas dumating para manira, mangwasak at pumatay. Wala pa yung sitwasyon ng mama mo. Ang ginamit po ni Satanas dun sa pakikipag-usap sa panaginip. Ang ginamit po ni Lord na pakikipag-usap ko sa panaginip ay yung sponsor namin na lagi nagpapadala rin po. Na sa kanya nagsasalita si Lord. Sabi lagi ni Lord. Sabi ko, bakit Lord nangyari ito? Sabi, hindi mo ba alam na may puso kayo? Kaso nga lang, yung sitwasyon yun ang ginamit ni Satanas. Na tinats yung inyong yung inyong isipan na gamitin para magsalita ng masasakit, para tamaan yung puso ninyo, yung ego ninyo, at para lumiit yung inyong pasensya, para lumabas sa bibig ninyo yung parang apoy na gusto ninyong sunugin yung bawat isa. Yun yung sagot ni Lord sa pamagitan ng sponsor. Nagsasalita, nagtatalo kami Lord. So paano man Lord yung sarili ko? Sabi ko, nasa akin yung totoo. Paano papatunayan na nagsasabi akong totoo? Hindi ito laban mo. Laban ito ng espiritu. Espiritu ni Satanas at espiritu ko. Sabi ni Lord. Alam ko na mayroon kang wisdom at knowledge na binigay ko. Pero wag mong gamitin. Masisira lang ang buhay ninyo. Masakit yung asawa ng kapatid mo. Masakit din yung pinapagaling yung anak mo. At marami pang wag mo itong gamitin. May sakit yung asawa ng kapatid mo at ang anak mo nagpapagaling, at ang anak mo ay may sakit yung asawa ng kapatid mo at ang anak mo ay nagtatagumpay na sa gamutan at marami pang darating na pagsubok. So wag mong gamitin ang wisdom na binigay ko sa iyo para patunayan. Wag mong gamitin ang wisdom at knowledge na binigay ko sa iyo para patunayan ang stand mo. Sabi ko, Lord, paano naman yun? Paano yung mga viewers? Paano sila na malalaman nila yung totoo? Huwag ka mag-alala, sabi niya. At binigay ni Lord yung salita niya. So pagising ko sa umaga, ito po yung pinabasa sa akin ni Lord. Yan. Ito po yung matagal na. Nasa malita ko po ito. Nung nasa Saudi Arabia po ako na
ginawan din po ako ng masama ng doktor na sinabi na may sakit ako, na may hepatitis B ako, na 2 months ako pag-alagala sa Saudi. Sa pamagitan ng kasinungalingan ng doktor, ginawan ako ng masama na para mapauwi ng Pilipinas. Yan. Pero kinausap ko din si Lord, at ito po yung yung sinulat ko sa yung panaginip ko din dati nung nasa Saudi Arabia. At ngayon nakita ko ngayon sa pagbubulat-lat ko po ng mga gamit ko. Nakalagay dito, yan. Nakalagay dito, the Lord is on my side, I will not fear, sabi ni Lord. Yan yung tanong ko kay Lord, paano ko mapapaniwala, Lord, yung aking mga viewers, yung aking mga sponsor, baka malason yung isipan nila, sabi niya. Hindi kita iiwan, nasa tabi mo ako. Yan, sabi dun sinasabi po yan sa sa salita, sa pamamagitan ng sponsor, yun po ang kausap ko, pero yun po ang ginagamit ni Lord, sabi. Nakikilala yan ng mga tunay na Christian. Nakikilala yan mga tunay na Christian, hindi pa rin mawala dyan yung mga tunay na Christian na sa'yo at mga nagmamahal sa'yo, na makikilala nila ang tunay na nagsasabi ng totoo at wala kang dapat patunayan. Batuhin mo ng tinapay ang bumabato sa'yo. Yun ang sabi ng Lord. So makikilala daw po ng mga viewers yung totoo kung babatuhin ko ng tinapay yung bumabato sa akin. So malaking meaning po yun. Sabi ko Lord, anong meaning nun? Huwag kang gumanti. Yan, sinasabi niya. Kapag sinampal ka sa kanan, sampal mo sa kaliwa. Mga verse po yung ginagamit sa panaginip ko ni Lord. Tapos yun, nagpaparehas po yun sa mga message po sa akin ng mga subscriber natin, sa mga sponsor, na sabi niya, may mga puso nga kayo, kaso nga lang yung mga salita ang iwasan ninyo, kaya nagkakawatak-watak kayo. Hindi nyo ba alam yung mga nangyayari sa mga team ninyo? Nagkawatak-watak dahil sa mga ganyang issue. Pinapanood namin kayo dahil pangalis kayo ng stress sa amin sa oras ng pagkalabas namin ng trabaho, at doon kami masaya. Sabi yan, sabi po yan ng mga viewers. Sabi ko, Lord, bakit nangyari ito? Kung kailan vlogger ako, mas pipiliin ko, Lord, na sana na hindi na naging vlogger ganito, para tumayo po sa sariling paa, para mapagsabihan ko yung mga kapatid ko sa oras ng ganyang sitwasyon na magulo, napakinggan nila ako, na hindi nila ginagamit yung kanilang kapangyarihan. Sabi ko, ayaw ko, Lord, na dahil sa tulong nila, tinatalian ako sa liig na parang aso, na kung saan hihilahin, na hindi na ako mapagsalita, na hindi na ako makakita, na wala na akong kapangyarihan. Sabi ko, Lord, sana hindi ako naging vlogger na ganito, na wala nang tumatayong parang magulang para sa pagbabahagi ng pamilya namin kung may problema man. Sabi, hindi, blessings yan, sabi ni Lord. Sabi doon sa panaginip ko, blessings yan, gamitin mo yung sitwasyon na yan para mas lalo kayo magmahalan. So gagawa ako ng milagro sa pamilya ninyo. Yun. At alam ko po, marami pa pong ayaw ko na po pahabaan yung iba pang mga kwento. So, pero yun po ang totoo, na 2 araw po ako nanahimik, at pinaunawa po sa akin ni Lord na yung pakikipaglaban ay hindi laban sa kapatid-kapatid o tao sa tao. Pinaliwanag po niya na ang nakikipaglaban ay siya, kaya pinili ko po manahimik ng 3 days. Hayaan ko ang laban sa kanya, na prayer lang po ako ng prayer, ganyan, na wala akong dapat patunayan. So yung issue po, ngayon po sasabihin, pasensya na po kayo sa kung mayroong mang issue na ganyan, nakikita kayo. So problema na lang po ng pamilya namin yun, hayaan niyo po kami mag-solve, at si Lord po ang mag-solve. So at sabi nga ni Lord doon, natatandaan ko sa panaginip ko, na yung mga viewers na yan, paano kung magkaroon kayo ng yung mga viewers na yan, nagko-comment lang siya, kaya paano kung huli na ang lahat, na parehas kayo magalit sa pamagitan ng comments na yan. May nangyaring masama sa iyo, may nangyaring masama sa pamilya mo, sa pamagitan ng init ng ulo ninyo. So walang magagawa, huli na ang lahat. Ang pagsisisi ay nasa huli. Yan po yung sabi ng Panginoon sa pagkipag-usap ko sa panaginip. At yun, pasensya na po kayo kung manasaktan kayo, mahingi po ako ng tawad sa inyo. Nangyari po na ito, malaking lesson po. At mag-uusap naman po kami ng magkapatid dito, at pupunta po siya rito. Hayaan ko po na bahala na kami mag-ayos, at hindi po makakatulong ng malaki yung social media, sapagkat magpapagulo pa ito. Alam ko may channel ako, at alam ko may channel din siya, at yung mga kapatid ko manonood. So lahat po, humihingi ako ng patawad sa lahat ng mga
nangyari, lahat-lahat ng stress na nagawa, at nagpapasalamat ako yan kay Papa Ryan sa mag-asawa sa tulong po ninyo kay mama, at nagpapasalamat din po ako sa kay ate na panganay, sa ate ko nasa probinsya, at sa kapatid ko nasa ibang bansa, at sa lahat-lahat po ng nagbantay, at sa anak ko, salamat sa lahat-lahat po ng prayer, sa lahat-lahat po ng gumawa po ng para makalabas si mama. Hindi po kagustuhan namin lahat-lahat na ito. Kagustuhan po ito ni Satanas na siya po ang tagumpay nga kay mama, pero kagustuhan po ni Satanas na pasiklabin yung apoy sa pamilya. At yun po yung pakikipaglaban namin, at pakikipaglaban ni Lord, at matatalo lang na po natin yan sa pamagitan ng prayer. Kaya po hiling ko po sa inyo, sa lahat po na nagmamahal po sa amin, ni Papa Ryan, saka ni Bro Alvin, so pakipray po, prayer. At itong vlog po na ito ay para po sa kapayapaan. Kung mayroon mang pag-uusap na mangyayari pa dito, hihintayin ko yung kapatid ko, at alam naman niya na wala ako kinakatakutan. Nasa ako, pag nagsalita straightforward, para mag-usap kami ng lalaki sa lalaki. At yan, prayer po. At sa lahat ng subscriber ko, yan, straight to the point po ako. Sa lahat po ng subscriber ko, kung ayaw po nyo sa channel ko, pwede po na hindi kayo manood. Ayaw po ninyo sa aking mga videos. So marami pong mga manonood pa rito. Yan. Marami pong mga tao sa mundo. Milyon ang tao sa mundo. At milyon ang may pangunawa. At milyon ang mabibigyan ng saya. At sa lahat ng gustong magpagulo, at sa lahat ng naguluhan, yan, patawad po sa inyo, pasensya po sa inyo. At lalong higit sa Lord, patawad Lord, at hindi ko napigilan yung aking emotion na ganyan, na gamitin yung aking wisdom and knowledge. Pero yung binigay sa akin ni Lord na karunungan, kaya kong tapatan yung kasinungalingan ng katotohanan. Para matapatan naman yan, evidence lang naman yan para sa korte. Lalagyan mo ng ebidensya para maging totoo. No evidence, no crime. At si Lord, at hindi ko na po gagawin yun. At hayaan ko lang po, pag binato ako ng tinapay, pag binato ako ng bato, batuhin ko ng tinapay, yung po sabi sa akin ni Lord. So manahimik ako, batuhin ko sila ng pagmamahal, magbatuhan kami pagmamahal. Alam ko may puso din naman lahat, lalo yung kapatid ko, may puso din yan. Ginamit lang talaga yung emotion ng kalaban na Satanas sa bawat isa para magalit at para magsalita na hindi na mapigilan. So walang magagawa yung viewers. Kung mapatay niya ako, o makulong ako, o makulong siya, o may mangyari sa kanya, so walang magagawa ang viewers. Ang comments na lang yan. So rest in peace, ganyan. Huli na ang lahat. Yun ang sa suma total kung may mangyaring masama sa amin sa pamagitan ng galit. At yun po ang hiling ko sa inyo, prayer po. So ang kalaban po natin dito ay yung espiritu. Yan, espiritu ang naglalaban dito. Espiritu ng Diyos at espiritu ng kadiliman na ibig sumira sa magandang relasyon. At yun po yung pinagpipray ko sa inyo, at yun po ang hinihiling ko sa inyo na isama niyo po sa prayer, na ganun po, maging maayos po lahat, na parang vlogs na lang po ng ng masasaya yung ating panoorin. Hayaan po natin na yung mga bagay-bagay na mga vlog na issue, kasi hindi po talaga ako sanay sa mga ganyang issue, kasi hindi po talaga ako vlogger ng mga issue about sagutan. Ako po ay talaga ayaw ko kayo po ang sa akin na maging vlogger, na mag-vlog ako. Kaya po salamat po sa inyong tiwala, salamat po sa inyong pagtitiwala pa rin sa akin, sa amin ni Papa Ryan, na ganyan po ang inyong turing sa amin, na may tiwala kayo. At nakita naman po niyo yung samahan namin dito bilang magkapatid. At maraming nasiyahan sa inyo, at bibihira po yung ganyan magkapatid na magkasama. At alam ko si Satanas lang po yan. At pag-pray nyo rin po ako, kasi po ako talaga grabe. Pag talaga nakita ko na inaapi, niyayurakan yung aking pamilya, lalo yung aking asawa, yung aking kapatid, yung sino man, so kaya ko ipaglaban. Kahit niyayurakan si Papa Ryan, so kaya ko pong ipaglaban. So ngayon, hindi ko pwedeng gamitin yung wisdom ko, knowledge, para palabasin yung katotohanan. So bayaan ko lang kay Lord yan, at bayaan ko lang yung kanyang kapangyarihan magpagaling sa puso ng bawat isa. At yan, wala pong masyadong issue dyan, at tapos na. So hindi na po ako magsasalita about doon sa lahat-lahat. At ang mapapanood nyo na po ngayon ay about po sa mga buhay-buhay dito sa Taiwan, mga fishing adventure, at kung ano-ano pa. At sa lahat po ng inuulit ko, sa lahat po ng mga subscriber na gusto mag-unsubscribe at hindi po gusto ang aking video, huwag nyo pong panoorin. Yan. At ang matitira po dito ay yung
yung tunay na gusto ng video, na option nila yung video ko, pang alis ng stress reliever ng video namin paparayan at iba pang namin mga kasama. So, salamat po sa inyo lahat at pagpalain po kayo. At yan, God bless po sa inyo. At yan, yun nga, pagbukas ko ng ano rito, ng misis na naman ngayong umaga. Pahabol po ito. Pagbukas ko naman po ng misis dito ngayong umaga, isa na namang sponsor, yung matagal na sponsor. So, I hope you're doing good. Don't stop vlogging. That will help you in your income. Tapos yun, mahaba pa yung sinabi niya. Sabi niya, Dudoy is vlogging more open than you do. Tapos marami pa siyang sinabi. Marami pa siyang advice na sabi, huwag kang mag-stop sa pagpa-vlogging. So, ito po yung ginamit ng ni Lord sa pakipag-usap sa akin. Kasi sabi ko nga po sa aking panaginip kay Lord, sabi ko mag-i-stop na ako sa sa vlogging. Sabi ko para pakinggan na ako kasi wala yung tatay ko. Sabi ko mag-i-stop na ako sa vlogging para pakinggan na, para sabi ko mag-i-stop na ako sa pag-vlog para makita ko ulit yung respeto binibigay nila sa akin, paano ako mag-advise bilang nakakatandang panganay. Kasi sabi ko nawala na yung pagiging pagiging panganay ko sa kanila, nawala ng respeto sa akin kung paano ako mag-advise. Dati pinapakinggan nila nung hindi pa ako nagbablog. Kaya ko naman Lord na tumayo kahit nasa Pilipinas ako, nasaan, hindi mo pinabayaan. Sabi ni Lord, huwag mo intindihin yun, may puso kayong magkakapatid, sinisira lang ng kalaban. So kaya po itong message po ni ma'am ng sponsor ngayon, kasi may mga message din po yung ibang mga sponsor namin. So malaking bagay po ito ngayong araw po na October 20. Yan, may message po siya. At maraming salamat po ma'am. Maraming salamat po sa prayer ninyo. So, hindi po ako mag-stop mag-vlog. So, salamat po sa encouragement nyo. So, pipilitin ko po na hindi mag-stop sa vlog. So, God bless po. At naghihintay na po si Wally makasama ko. At ang inisip ko sana, i-camerahan sila ng camerahan lang para sila na lang yung mag-vlog. At ako, sabi ko, pag-isipan ko muna kung magbablog ako hindi. Kasi ayaw ko lamunin ng isipan ng iba na mukhang pera. Kasi hindi po ako talaga mukhang pera. Alam po yan ng kapatid ko, at alam po yan ng mga tao na nakakilala sa akin. Hindi ko na po papahabain. Yan. Ito po, salamat po sa inyong panonood.